Eto, real talkan tayo. Gusto nyo ng real talk? O, sige, eto. Alam mo dito sa Pilipinas, hindi ko alam sa ibang bansa, hindi naman sa ibang bansa nakatira eh. Dito sa Pilipinas, pagka mahirap ka, ala kang pera, tapos may kapamilya ka, kamag-anak ka, na somehow may kaya-kaya sa buhay, ano tingin nila sa'yo? Ano? Tingin mo ano? Ala, basahan. Basahan na pwedeng utusan. Pwedeng, o ikaw magurong, o ikaw magwalis nito, o kayo gumawa niyan kasi wala naman kayong pang-ambag. Yan. Ganyan. Ganyan tayong mga Pilipino. Hindi ko alam sa ibang bansa. Siyempre, di mo nga ako taga ibang bansa. Dito sa Pilipinas, na-experience ko yan. Ganyan yan. Ang tingin sa'yo ng tao, isa ka lang kalawang na dapat bakbakin. No? Totoo yan. Kahit kamag-anak ka pa nila, pag alam nilang mapapahiya sila dahil sa'yo, itatapong ka nila. Tatabigin nila yung kamay mo pag nagmamano ka, para hindi makita ng mga ng mga kaibigan nila na kamag-anak ka nila. Gets mo? Yan, ganyan. Totoo to, totoong sinasabi ko na to. Sa totoong buhay na experience ko to. Napakahirap, sobrang hirap. Sobrang hirap talaga. Maniwala kayo sa akin sa hindi. Napakahirap. Napakasakit sa damdamin talaga. Talagang maiiyak ka na lang sa sakit. Pag wala kang pera, ganyan. Dito ganyan yan. Ganyan dito sa atin. Pag wala kang pera, pwede kang palayasin anytime. Pwede kang itapon anytime. Wala silang pakialam sa'yo. Bakit? Sino ka ba? Nakakatulong ka ba sa amin? May ambag ka ba? Yan, ganyan. Ganyan. Real talk eh. Diba? Real talk. Pero ito, real talk. Ito, real talk. Totoo din to. Na-experience ko din to. Kahit gaano ka kasama, kahit gaano ka kapasaway, kahit gaano ka kasablay sa buhay, kahit sa sobrang dami mo ng kasalanang nagawa, kalokohan, kabugukan, lahat ng sablay mo sa buhay, kahit gaano kadami yan, mahal ka ni Jesus Christ. Totoo yan. Na-experience ko yan. Totoo yan. Mahal ka nila. Kahit sino ka, tanggap niya kung sino ka. That's why He died on the cross, para patawarin yung mga kasalanan natin. That's the reason, kahit na siya yung Diyos, siya yung may-ari ng lahat, He is the creator of everything, pinagkasya niya yung sarili niya sa maliit na mundo natin para mamatay sa krus ng Kalbaryo, para mahugasan yung mga kasalanan natin ng kanyang holy precious blood. Ganyan tayo kung mahal ni Lord. Ako sumasablay pa din ako ngayon. Pero every time, every morning tuwing nagpe-pray ako, feel na feel ko yung pagmamahal ng Diyos, kasi pinibigyan pa din niya ako ng hininga. Lahat ng meron ka, kahit konti lang yan, madami yan, yumaman ka, whatever success na meron ka ngayon, lahat yan galing kay Lord. The fact na pinahinga ka ng Diyos, katibayan lang yun ng pagmamahal niya sa'yo. Meron nga dyan ang daing pera, ibibigay lahat, uubusin lahat ng pera nila, madugtungan lang yung hininga nila. Di po ba? So hindi ganun ka-importante talaga yung pera. Mas mahalaga yung hininga. Mas mahalaga yung hininga. So yung dahilan kung bakit may hininga ka ngayon, gustong sabihin nun sa'yo ng Diyos na mahal ka niya. So whatever pinagdadaanan mo ngayon, kung ano man sitwasyon, ano man season ng buhay mo na nasaan ka ngayon, gusto ka niyang tulungan, gusto niya sabihin na nandyan lang siya, willing siya na tulungan ka, pagalingin ka kung may sakit ka, mag-provide kung may pangangailangan ka, kung gusto mo ng pagmamahal, nandyan siya. Whatever it is, ano man yung kailangan natin, gusto yung ibigay sa atin ng Diyos. Pero ang unang dapat natin gawin is
is kilalanin natin kung sino si Jesus Christ sa buhay natin. Dapat hindi lang natin siya kilala. Na, kilala ko si Jesus. Minsan nagpe-pray din naman ako. Hindi ganoon. Sabi sa Romans 10:9, if you will confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart, you will be saved. So first, you need to believe. Kailangan mong maniwala. Dahil tayo, makasalanan, o ikaw, baka hindi ka makasalanan, kami lang. Ako lang. Romans 3:23, for all have sinned and fall short the glory of God. Sabi sa Romans 6:23 naman, for the wages of sin is death. Death, pagpunta yun sa sa impyerno. No, si Bags yung pumunta doon, walang gusto pumunta doon. For the wages of sin is death, but the gift, merong gift of God is eternal life. Paano yun? Paano nga natin makukuha yun? Eternal life after this life sa mundo. Accept Jesus as your Lord and Savior. That's the only way. Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, at walang pwedeng pumunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ni Jesus. So you need to believe right now. Kailangan mong maniwala. Gusto mo maayos, di ba? Real talk yan, yung sinabi ko sa iyo na yan. Di ba? Hindi lang puro trabaho, hanap buhay, pamilya, hinanakit, hindi lang tungkol dyan. So thank you sa pakikinig mo. Kung gusto mo itong video na to, please